Anyway, are you ready for the Word of God? Tayo muna manalangin. Let's pray. Father God, again, we are grateful and thankful for this morning. Salamat minsan pa, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Again, tuwing namin naalala, Panginoon, kung gaano kadakila ang iyong pag-ibig sa amin, ang iyong katapatan sa iyong salita, ang iyong mayamang biyaya, masasabi namin, Panginoon, na kami ay kumpleto na, Panginoon. Kaya sumagang ito, wala kami ibang nais, Panginoon, kundi patuloy na mas makilala ka. Precious Holy Spirit, we ask that you will move in our midst today, that you will open our hearts, our minds, Lord, to your word. Hayaan mo na patuloy na makita, Panginoon, kung anong meron kami at kung sino kami sa iyo sa umagang ito. Again, we dedicate this time to you, Abba, in the name of our King, and by the power of our closest friend, the Holy Spirit, we say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Glory to God. So I'll be sharing, mga kapatid, again, continue ng ating series about the Spirit of God, the Holy Spirit. But for today, we'll be focusing on the fellowship of the Holy Spirit. Kaya ang title natin is Koinonia. No? Actually, Koinonia is a Greek word. Ang ibig sabihin, fellowship. Ayan. No? Sabi nga, mga kapatid, mahalaga natin itong malaman. Okay? Lahat naman tayo, lahat tayo will agree. Siyempre, may mga pinapanalangin tayo dito sa mundo. Tama ba? Hindi naman masama yan eh. To desire things for your life, okay yan. Actually, para sa atin nga yan. Do you agree? Lahat ng pagpapala dito sa mundo. Lahat ng pagpapala sa mundo. Para sa atin ito, mga kapatid. Amen? Yes. Pero you have to see, mga kapatid, na ngayon pa lang, kahit wala pa yung pinapanalangin mo, o wala pa yung inaasahan mo, mga kapatid, pinagpala ka na. I say amen. Yung word natin, kompleto ka na eh. Actually, yung blessing na meron ka talaga is the Holy Spirit in your life. I say amen, no? Katulad ng testimony kanina ni Ivy, ganda ng testimony niya, no? Minsan dumarating talaga tayo sa panahon ganon, no? Na ang daming dumadaan sa buhay natin. Sometimes, parang nag-iisa ka. Tama? Parang nag-iisa. Tell me word, parang nag-iisa ka. Minsan inaalaw ng Holy Spirit yun eh. Na yung mga akala mong dadamay sa'yo, hindi ka dadamayan. Yung mag-encourage sa'yo, hindi ka encourage, mga kapatid. Bakit? Gusto niyang malaman mo na siya ang kalakasan mo. Siya ang kasama mo on that time. Kaya ginagawa ng Panginoon yon. Tama ba? Tinuturuan tayo, mga kapatid, na dito sa mundo, mga kapatid, kailanman hindi ka na mag-iisa. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Okay. So tingnan natin, mga kapatid. Ayan. So ang ating verse no, sa 2 Corinthians, no, 13-14. Basahin natin sa the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Sounds familiar, tama ba? Kasi ito laging benediction ko eh. Kasi sa Bible maraming benediction eh, actually. Di ba, Pastora Jeng? Ang dami. Sa Old Testament, meron din nga benediction eh. Pero para sa akin, ito ang benediction ng benediction. Pag ito meron ka, lahat yun susunod na lang sa'yo. I say amen. Pero ito yung importanteng benediction eh. Na sa'yo ang pag-ibig ng Diyos, biri mo, ang biyaya ni Kristo, at ang pagpisan at pagsama ng banal na Espiritu. O ano pang hahanapin mo, mga kapatid? Tama ba? So, dyan pa lang, mga kapatid, yung ating benediction every Sunday, dinideclare na kagad kung anong meron ka. Oh, I say amen. Diba? Sabi nga ng kanta eh, wala nang hahanapin pa. Oh. Diba ba? May nahanap ka ba? I say amen. Sabi mo, wala ka nang hahanapin pa kasi nasa iyo na ang Panginoon. Tama ba, mga kapatid? Amen. Okay. Okay, now tingnan mo yung word na dyan, Greek niya, yan yung koinonia, if you can see. Okay, yung koinonia. Okay, ito yung koinonia. Ito yung Holy Spirit. Actually, pagbabasahin mo yan is koinonia to aio pneumatos. Pneumatos is the Holy Spirit. So, the fellowship of the Holy Spirit. Napag-aralan natin yung word na koinonia. Kasi naniniwala ko yung fellowship dito, hindi lang yung common na fellowship. Do you agree? O lahat naman nagpe-fellowship eh. Actually, tingnan natin yung pagkakaiba. Yung ordinary fellowship, actually, di ba, pag meron kayong social connection, ayan, spending time together. Ang tawag na dyan, fellowship. Tama? Pero tinutukoy na fellowship dyan sa Corinthians, hindi lang spending time. Actually, sabi niya dyan, koinonia, may spiritual connection. Hindi lang social connection. I say amen? Tama? Ang social niyo eh, like sa Starbucks nagkakape, the social connection. Wala talagang nakagets. Di ba, social kayo? Ang gusto ng Panginoon, spiritual connection, kaya ang koinonia ito mas malalim, tama ba? Ang maganda, union, shared life, and love. Yun ang gusto ng Holy Spirit sa atin. Yun ang meron ka ngayon sa banal na Espiritu. I say amen? Tama ba? Yes, you spend time with the Holy Spirit. Pero mas malalim ang gusto ng Panginoon.
Yan ang pagtingnan natin at pag-aralan natin sa umagang ito. Kaya nga ang koinonia, if you can see mga kapatid, okay, ang ibig sabihin yan mga kapatid, yan, fellowship, communion, participation, sharing, partnership. Imagine mga kapatid, sabi, and deep spiritual union. Yan ang meron ka ngayon ang sinasabi ng Panginoon. The fellowship of the Holy Spirit. Ano daw? Communion. Commune with the Lord. Parang ganito mga kapatid. Alam naman natin that you have the Holy Spirit. Yes, tama. Pero alam mo ba mga kapatid, hindi enough that you know that you have. Hindi enough yun eh. Dapat alam mo paano i-activate siya sa buhay mo. For example mga kapatid, meron kang generator sa bahay, nag-brown out. Tama? So you have a generator, tama ba? Pero kung hindi mo gagamitin, may ilaw ka, wala. Wala. Hindi mo alam para gamitin eh. Tama ba? So ganoon ang Holy Spirit. You have the Holy Spirit, but you know how to activate kung paano siya kikilos sa buhay mo. I say amen. At ang susi dyan mga kapatid is the word communion, fellowship of the Holy Spirit. I say amen. Madalas ko sinasabi mga kapatid, sabi ko nga, kailan ka uli na nahimik? Nag-spend time just to be quiet and to be with the Holy Spirit. Communion. Amen? Actually mga kapatid, yung prayer, alam niyo bang prayer? 10% lang salita. 90% tahimik. Yan ang panalangin. I say amen? Kasi nga ang prayer, communication. Pag communication, dapat two-way. Robin, di ba kunyari, nag-usap tayo, pwede mo ako lagi nagsasalita? Hindi. Dapat bigyan mo siyang panahon para magsalita din, para sabihin, communication. Ganun yung sa Espiritu ng Diyos, mga kapatid. I say amen. Lahat tayo dito ina-encourage uli ng Diyos, mga kapatid, to have fellowship with the Holy Spirit. Tama ba, mga kapatid? Alam niyo yung ginagawa natin every Sunday? Kung wala ang Santong Espiritu, kung walang Holy Spirit, sayang oras eh. Dapat natulog na lang tayo. Diba? Pero dahil nandito ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid, sulit na sulit ang pagpunta mo rito every Sunday. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Kasi nandito ang Espiritu Santo eh. Dapat ganun ang ating consciousness. Pupunta tayo dito, nag-spend tayo ng time, mga kapatid, tanda mo, hindi ka lugi. Kasi nandito ang Espiritu ni Kristo. I say amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? So, sharing, partnership. Amen? Deep spiritual union. I-explain natin yan na mas maganda, mga kapatid. Actually, ito talagang isa pang meaning niya, pinaka-deeper meaning ng koinonia, sharing life together. Ang ganda, Sabi ng Holy Spirit, kaya nga mga kapatid, yung Zoe life, shared life yun eh. Kaya nga ang buhay mo ngayon ay buhay ng Diyos. Tingnan mo yung katabing mga kapatid, ang buhay na meron yan ay buhay ng Diyos. Sabi ni Pablo, ang buhay ko ngayon ay hindi ko na buhay, kundi buhay ni Kristo. I say amen. Shared life. Tama ba mga kapatid? Intimate participation. Okay? May intimacy. Okay? Ito gusto ko mutual belonging. Alam mo yung mutual belonging? Nag-effect talaga sa mag-asawa, Ano yung mutual belonging? Kung anong meron siya, meron ka. Kung ano siya, yun ka. Tama? Kaya lagi sinasabi natin, di ba? Sa Panginoon, you are mine, Lord. Di ba? Tama, sinasabi mo ba yun? Lord, akin ka. I say amen. Pwede mo sabihin nyo, mga kapatid, sa'yo ang Panginoon. Hallelujah. Tama ba, mga kapatid? Amen ba? So we have same mutual belonging. You have that, mga kapatid. The Spirit of God. Hallelujah. Tama ba? Spiritual communion, shared purpose and life. Kaya naniniwala ko, mga kapatid, dumarating sa atin ang malinaw at klaro, mga kapatid, na takbuhin dito sa mundo. Paano? Pag natuto kang makipag-usap, makipag-ugnayan sa Santong Espiritu. The Holy Spirit will reveal who you are. At yung gift na meron ka, at pati purpose mo. I say amen. Tama ba? It's either bigyan ka ng vision, tama ba? O i-discover yung regalo mo. Laging depende yan kung paano, Maring iba sa inyo na unang na-discover yung regalo, praise the Lord. Yung iba naman, yung vision, wala namang problema. Kasi pag nauna yung regalo, kunyari, nakita mo, magaling ka magturo, siyempre, teacher ka. Alam mo, magluluto ka. Not unless kung magtuturo ka magluto, pwede din. Kasi gift mo, teaching.
Tama ba? Kung ang regalo mo naman, pag ninegosyo, alam mo na kagad. So, laging konektado yan. Tama ba? Ngayon, kung di mo naman alam yung regalo mo, pero sinabi ng Diyos sa iyo, anak, propeta ka. O ano ibig sabihin? You can speak the word of God. Laging konektado yan. I say amen? Tama ba, mga kapatid? So sabi niya, nangyayari yan with the fellowship of the Holy Spirit. I say amen. Tama ba? No wonder why, mga kapatid, sabi ni David, no? Hindi mo daw may kukumpara. No? Yung isang araw, ang lupit na, no? A day with the Lord daw, 1,000 ba? 10,000 years na dito. Tama ba? 10,000 na dito kumpara dito sa lupa. Ibig sabihin yung quality na I say amen. Isang taon ka lang sa I say amen. Tindi, no? Tama, mga kapatid? Ang laking blessing Hindi mo kailangan ng matagal na oras, but spend time with the Lord. Pero maganda, mga kapatid, ganito Actually now, in the new covenant, lagi mo naman siya kasama. No, kaya nga sabi, pray without ceasing. O paano yun, mga kapatid? Pag pray without ceasing, kung ang prayer na alam mo, yung mananalangin ka luluhod, wala ka nang gagawin. Hindi daw dapat matatapos. Pero ang ibig sabihin lang yun is, connection yan 24/7. Kahit anong ginagawa mo, may connection ka sa Panginoon. Kasi why? You have the Holy Spirit in you. Amen ba? Palapakan natin ng Panginoon. Amen ba? So, shared purpose and life. Okay. So, therefore, mga kapatid, ayan bigyan lang natin ng foundation, no? Yung fellowship with the Holy Spirit, believers share communion with the Holy Spirit. The Holy Spirit guides, comforts, and walks with every believers. That's the Holy Spirit. Kaya ang lagi ko sinasabi, mga kapatid, nag-revelation sa akin to, mga kapatid, hindi ka na pwede mag-isa. I say amen? Kaya nga, iwan ka ni inuman Kunyari, may iniwan ka ng minamahal mo, naman, iiyak ka. Tama ba? Pero panandalian lang yan. Kasi alam mong, hindi ka nag-iisa. I say amen? Tama ba? Diba? Nung umalis ka, gumuho na ang mundo ko. Mga kapatid, yan ang statement ng walang Espiritu ng Diyos. I say amen? Kasi kahit iwan ka man ninuman, ang mundo mo hindi pwedeng gumuho kasi nasa iyong Espiritu ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Minsan nga, mga kapatid, pag naintindihan mo ang Panginoon, kaya nga may inaalis siyang tao sa buhay mo, para sa iyo yun. Kapakanan mo yun. I say amen. Bakit? Hindi na sila kasama sa tatahakin mo. Tapos na ang purpose nila sa buhay mo Kaya inaalis ng Diyos Sige mga kapatid, tingnan mo, sino yung mga close mo dati? 5 taon, sino ka-close mo? Hindi mo na ka-close ngayon Di mo kayo nag-away. Tama? Pero inalis ng Diyos. Bakit? Hindi na siya kasama sa purpose mo. Amen ba? Kasi yung isasama mo yung pabigat. Kayong pareho pabigat sa purpose nyo. Kasi parang hindi na kayo dapat magsama Tama ba? Pero ang good news, mga kapatid, pag may inalis, may binabalik. May pinapalit. At yung pinapalit, kasama na yun sa takbuhin mo. Tingnan mo yung katabi mo, mga kapatid. Yan ang pinalit. Parang nalugi ka pa. I say amen. Parang nalugi ka pa. Ito bang kapalit? Yan ang kapalit. I say amen. Sabi ng Espiritu ng Diyos. Tama ba? Kaya nga, fellowship. Meron tayo, the fellowship of the ring ba yan? Anong pelikula yan? Fellowship of the ring, may ganun. Fellowship yan magkakasama sa covenant. Tayo yan, mga kapatid. Amen ba? Okay, sabi niya, emphasize intimacy with God. Yun ang sinasabi natin, mga kapatid. Kaya nga dapat maging malinaw sa akin, makinig kayo sa akin, mga kapatid. Maging malinaw sa atin. Ang Diyos sa iyo at sa akin, malapit na. Hindi mo dapat paghirapan ang kalapitan ng Diyos. Malapit na sa iyo ang Diyos. Actually, nakipag-isa na siya sa iyo. I say amen. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya... ang lupit nun, mga kapatid. Kahit saan ka pumunta. Kaya nga ina-encourage sa'yo lahat dito, mga kapatid. Ano man ang ginagawa mo, kasama mo siya. Kaya nga lagi kong tanong, paano hindi ka magtatagumpay? Kasama mo ang Diyos na gumagawa sa buhay mo. Kaya nga doon, partnership. Tama ba? Partnership.
ang gusto ng Diyos eh. Bakit partnership? Kasi ikaw naman ang kikilos dito eh. Kikilos siya sa pamamagitan mo. Tama ba? For example, sabi ng Diyos, anak, punta ka sa likod. Sabi niya, Robin, anak, punta ka sa likod. Partnership. Ano yun? Kailangan si Robin tumayo at maglakad papunta doon. Tama ba? Yun ang part niya eh, tumayo at maglakad papunta sa likod. Kasi sa likod may nakalaan ng Diyos para sa kanya. Pero kahit sabihin ng Banal na Espiritu sa'yo, anak, punta ka sa likod. May nakalaan. Pero kung hindi ka tatayo at hindi ka lalakad pa roon, hindi mo makukuha at mapupuntahan yun. Partnership. I say amen? Tama ba? Kaya nga lahat tayo binigyan ng kakayanan. Kasi akala natin, mga kapatid, i-correct natin to. Akala natin, pag sinabi nating biyaya ng Diyos, akala mo wala kang gagawin? Sa kaligtasan, wala kang gagawin. Siya lang gumawa nun eh. Ulitin ko sa kaligtasan, wala kang gagawin. Siya ang gumawa eh. Pero pagpunta sa pangarap mo, may partnership ka. Binigyan ka ng regalo para pumunta doon eh. I-empower ka niya. Sasamahan ka niya. Gagawa siya sa pamamagitan mo, pero kailangan gumawa. I say, palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen ba? Amen ba? O kaya nga binabasag yung mga religious, di ba? Lalo na mga charismatic, Pentecostal teaching. Di ba? Pag walang, katulad yung patotoo natin, wala kang masasaing, pwede naman talaga magpadala ang Diyos na kahit di ka magano, tama? Pero may gagamitin siya. Hindi pwedeng pagbukas mo ng may bigas na. Pwede ba gawin ng Diyos? Pwede. Pero hindi niya gagawin. Bakit? Lagi ka lang titingin sa kaldero mo. Hindi niya gagawin. Kasi tuturuan ka niyang kumilos. Kasi may regalo ka para kumilos. Yun yung biyaya ng Diyos eh. Yun yung kaharian ng Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo, sige. Loaded yan, mga kapatid. Tama ba? At ang Espiritu ng Diyos, gusto ka i-partner, mga kapatid. Anak, yung ba pangarap mo? Tara, punta tayo. I say amen? Amen ba, mga kapatid? Palapakan natin ang Panginoon. Amen ba? Okay. So, intimacy yan, mga kapatid, no? Kaya nga, the more nakikilala mo, mga kapatid, ang Panginoon, marami siyang nire-reveal. Mamaya, i-send ko yung mga dyan, i-explain ko eh. Yun yung blessing that you have the Holy Spirit in your life. Sabi ko nga, ang Holy Spirit, hindi lang siya hitchhiker. Diba? Alam mo yung hitchhiker? Makikisakay lang yan sa'yo. Wala namang gagawin yan, no? Siguro ang kanyang, niya lang, kwento na lang, no? Parang bumabiyahe. Pero walang gagawin yun eh. Tama ba? Hindi ganoon ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, mga kapatid, nung dumating sa buhay mo, mga kapatid, kumikilos, gumagawa siya sa'yo. I say amen. Ang ating part is to submit sa ginagawa ng Espiritu ng Diyos. Tama ba? Kasi nga, mga kapatid, yung nakikita mo ngayon, at kung sino ka ngayon, hindi ikaw yan. Maniwala ka sa akin. Hindi ikaw yan. Yung totoong ikaw, mas malupit. O I say, mas pinagpala. O I say, mas bata. Sabi sa'yo, Jeng, mas malakas talaga eh. I say, amen. Totoo yun. Kasi you have the life in you. I say, amen. May pinapakinggan ako ng teaching kagabi. No? Sabi niya, tinan mo kung may karamdaman ka, believer ka, ba't ka nalulungkot? And you have the power, na nandito sa loob. The same power that raised Christ from the dead, sabi niya, is within you. Ang kapangyarihan ng mga kapatid, kamatayan ng usapan. Hindi nagtagumpay ang kamatayan. Ulitin ko, ang kamatayan hindi nagtagumpay sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Sa tingin mo kaya, yung diabetic, yung cancer, panis. Ulcer, panis. Kidney, failure, panis. Bibigyan kang bagong kidney. Hindi kayo naniwala. Amen! Alam mga kapatid, dapat mag-shift tayo eh. Na pag sinabi ng Diyos, mangyayari. Now, hindi ko sinasabi hindi ka magtiwala sa mga doktor. Kasama sa plano ng Diyos. Pero ang totoong doktor mo ang Panginoon. You say amen? Pwede siya may gamitin, glory to God, siya pa rin yun. Pero pwede rin wala siyang gamitin, siya lang.
Pwede rin yun. Pareho lang naman yun. I say amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Okay. Now, tingnan natin. Number 1, pag nandiyan ang Panginoon, ang unang gagawin niya, He will guide you and direct you. That's the work of the Spirit of God. Hindi siya hitchhiker eh. So when you fellowship with Him, He will guide you. Ika-guide ka ng Panginoon. Sasabihin niya sa iyo mga bagay na dapat mong gawin. Amen ba? Say amen. Alam mo mga kapatid, ganito yan ha. Alam mo pag meron kang pangangailangan, ang prayer pala hindi provision. Ang prayer, revelation. Lord, bigyan mo ko ng wisdom. Ba't nangyayari ito? Ha? Bigyan mo ko ng wisdom para malampasan ko ito. Yun ang prayer. And the Holy Spirit will guide you and direct you. Oh, I say amen. Tama ba? Di anak, kaya nangyayari yan kasi may nakalaan na mas malupit sa iyo. I say amen. Kaya parang sumasaid kasi may pupunuin. Aapaw. I say amen. Kaya parang umaatras ka, hindi ka pinababalik. Binibuelo ka lang sa mas malupit na pupuntahan. Palakpakan natin ng Panginoon. And that's the Spirit of God speaking to you. Tama ba? Ang Holy Spirit yan eh. Oh. Kaya nga yung picture, hindi masyadong kita, yung picture na kuha ko, no? Hindi ako makakita ng magandang picture. So sabi ko, ganito nakikita ko. Although the Spirit of God is within you, ayan o, communing mga kapatid in your mind. Nagre-reveal sa iyo dito eh. Dito, yung mga idea, ting! Di ba sinanood ng cartoons? Di ba sa cartoons, pag may ganun, bilang may ilaw, ting! Diba? Idea. Uy, that's the Spirit of God. Ang tawag doon, divine inspiration. Hininga ng Diyos. Kaya yung mga nakita nyo, ito dati, wala naman ito Durin mo, walang wire, makipag-usap ka sa ibang bansa. Dati, ano lang yan, sci-fi. Fiction lang yan dati. Siguro mga 1980s, no? Pastora Jeng. Parang sa pelikula lang mangyayari. Uy, nangyayari ngayon Ano ibig sabihin? Ang Espiritu ng Diyos nangungusap Kaya nga, hinihintay ka lang Alam mo, may ibibigay sana sa iyo ang Panginoon Kaya lang ayaw makipag-usap sa Kanya Bibigyan Kanya ng idea Isang idea lang kailangan mga kapatid. Iikot ang buhay mo. Sa totoo lang. Kung saan yung regalo na meron ka. I say amen? Palapakan natin ang Panginoon. Glory to God. Basahin natin Sabi niya, when the Spirit of truth comes, speaks of the Spirit of God, He will guide you in all truth. See? Kaya He's the Spirit of truth. Sabi niya, He will not speak on His own, but He will tell you what He has heard. Ito yung namang work ng Holy Spirit Yung sasabihin niya sa atin, galing mismo sa taas. Direct line mga kapatid. Oh, I say amen. Sabi niya, He will tell you about thou. About thou. Tingnan mo, manghuhula kayo lahat. Kasi malalaman mo yung future. Sa ibang translation, He will reveal to you things to come. Now, sabihin niyo sa akin, hindi ba pagpapala yan? Biro mo, pangungunahan ka agad ng Spirit, ito mangyayari, anak. Oh, I say amen. Paano ka magugulat? Spoil na ng Holy Spirit yung mangyayari. The great spoiler, the Holy Spirit. Bakit? He will reveal to you the future. Anak, eto ka. 2035. Eto ka na. Oh, I say amen. Tama ba, mga kapatid? Yan ang pagpapala na may. At maganda, mga kapatid, galing mismo yun sa trono. Kaya nga ang Espiritu ng Diyos, makinig kayo sa akin, mga kapatid, yan ang connection mo sa kaharian ng langit. Kaya nung sinabi ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay sumasayo, ang Espiritu ng Diyos yun. Yan ang connection mo ngayon sa langit. I say amen. Kaya nga makaka-download ka lahat sa langit dahil nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? So He will guide you. No? Ito pa isang verse, mga kapatid, if you can see. Ayan, isa pa. Romans, sabi niya, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. See? Simple lang ang Bible, mga kapatid. Malalaman mo na anak ka ng Diyos, simple lang, when you are led by the Holy Spirit. Yung influensya niya sa buhay mo. Yung guidance niya sa buhay mo. Masasabi mo nga na anak ako ng Diyos. Bakit? May Espiritu ng Diyos na nangunguna sa buhay ko. Ako 100% lahat kayo dito anak ng Diyos. Tanong sa akin bakit?
Kasi nilid kayo ng Panginoon dito. I say amen. Hindi ka nang pumunta dahil gusto mo lang pumunta eh. Ang Espiritu ng Diyos ang ibigay sa iyo ng desire para pumunta rito. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Yung nasa online, hindi man kayo nakapunta, naka-tune in kayo. So nilid ka pa rin ng Panginoon. Oh, I say amen. Baka sabihin, hindi tayo nakapunta. Diba? Bukang hindi ako anak ng hindi. Anak din kayo ng Diyos. Kasi nag-click kayo dyan. I say amen. Tama ba? So malalaman mo agad mga kapatid eh. May guidance ng Espiritu ng Diyos eh. Tama ba? May wisdom. Ang Espiritu ng Diyos yan eh. Yan ang blessing na meron ka. Kaya nga lahat ng anak ng Diyos, matalino. Tingnan mo katabi mo, matalino yan. Alam mga kapatid, ha? Anong sikreto ng matatalino? Alam mo saan? Nandun mismo sa word. Matalinaw. Hindi nyo na-gets mga kapatid. Kaya matalino, matalinaw. Ibig sabihin, nag-o-observe. Kaya matalino. Say amen. Kaya sabi ko, kailan ka huminto at tinignan yung nangyayari sa buhay mo? Ipapaalam sa iyo ng Panginoon. Ito nangyayari anak. At ito mangyayari anak. I say amen. Tama ba? Kaya nagtataka yung iba. Yung iba kinakabahan, ikaw relax. Bakit? May nakita ka. Mata, linaw. Kaya matalino. Natatawa kayo. Kasi observation lahat, even the Spirit, you can observe everything na nangyayari. And the Spirit of God will give you ito nangyayari anak. Relax lang. I say amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen ba? Kita mo, pag malabo mata nyo, nagpapa-EO kayo. Para matalino. Palapakan natin ang Panginoon, di ba? Okay. Ito pa mga kapatid. Siyempre, teaches and reminds the Spirit of God. Tingnan mo mga kapatid, He's your teacher. Pag may nagtuturo dito, ang tawag sa amin, mouthpiece. Pero ang nagtuturo, ang Espiritu ng Diyos sa buhay namin. Tama ba? Dapat ganun ang consciousness. Pag may nagtuturo, kahit sino nagturo ang mahalaga yung Espiritu ng Diyos na nangungusap. Kaya nga dati hindi pinagtatalunan, kaya nga ako natatawa sa religion, Pastora Jeng, Mami Aro, nakakatawa Pinagtatalunan. Dapat ba daw ang babae mangaral? Ba't pinagtatalunan yan? Bakit pinagtatalunan? Malinaw sa Bible. Wala nang lalaki at babae. Na iisa na lahat kay Kristo Ibig sabihin, kahit babae yan, kung offended ka, pumikit ka na lang. Kasi nakita mo lang naman yung lalagyan Di pumikit ka, pakinggan mo yung Espiritu niyo at nangungusap doon sa vessel. I say amen. Tama ba? Mga religious people lang yan. Nako, minsan naawa nga ako sa iba May kakilala ako Kahit na aral yun ginagamit ng Panginoon Nag-Bible study lang, nirebuke Ba't ka nagtuturo? Hindi pwede magturo ang babae Dapat lalaki lang Ang problema, walang lalaki nagtuturo So ang gagawin ng Diyos, yung babae magtuturo. Nanahimik kayo lahat. Matalino ang Panginoon, mga kapatid. I say amen. Okay, mga babae dito, kung may gift kayo to preach the word, you preach the word. You have the Spirit of God. Palapakan natin ng Panginoon. Amen ba? Basahin natin mga kapatid. Sabi niya, but the helper, sa ibang translation, comforter, tama ba? Advocate sa iba. Pero dito, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send, sabi niya, in my name, He will teach you what? Grabe. Teach you what? So, hindi lang yan sa pang-church, All things. Ituturo sa'yo ng Espiritu ng Diyos. Diba sabi niya sa Jeremiah 33:3? Jeremiah, ano sinabi mo doon? Sa Jeremiah 33:3. Sabi niya, call unto me, and I will reveal to you mysteries. Tingnan mo, binigay sa atin yun, mga kapatid. Kaya malalaman mo, kunyari, yung verse na yan, lagi mo naririnig. Tapos may nagturo ibang, di ba? Tinuro niya sa ibang anggulo. Ibig sabihin, mga kapatid, Espiritu ng Diyos yun ang usap. I say amen. Tama ba? Innovation, pwede mangyari.
I say amen. Ibig sabihin mga kapatid, ituturo ng Espiritu ng Diyos, hindi lang naman yung anything dito sa buhay, tuturo ng Panginoon. Ba mga kapatid? Pero tuloy natin. Sabi niya, and bring you what? Remembers all things that I said to you. Lahat ng sinabi ng ating Panginoon. Again, the word is parakletos. Ano daw? To help, to comfort, to defend. Gusto ko yung to defend. Kaya nga, ba't sinasabi ng Panginoon, huwag kayong gaganti. Ipanalangin nyo ang inyong kaaway. Ano bakit? Vengeance is mine. Kaya ipanalangin mo yung kaaway mo. Bakit? Ang Diyos ang gaganti. Kaya nang yung revelation sa akin mga kapatid, awayin mo na lahat. Huwag lang anak ng Diyos. Please lang. Bakit? Merong defender yan. Alam mo, isa natutunan ko sa Panginoon? Kahit may nagsasabi sa akin masasakit na salita, hindi ako magre-react. Bakit? The Holy Spirit will defend. I say amen? Di ba si Lord Jesus Christ, ganun eh. Sinabi yung matakaw, manginginom, di ba yung mga word, di ba? May spirito ng, di ba, Beelzebub, pero sinabihan pa siya. Nakita mo ba si Jesus Christ, nag-react violently? Hindi ako matakaw! Ganun ba? Mag-ana lang kumain. I say amen. Hindi ako manginginom na invite lang sa inuman. Diba? Ganun ba si Jesus Christ? Hindi, wala akong nabasang ganun. Tahimik lang siya. Kahit ano sabihin mo kay Jesus Christ, talbog lang. Bakit? Kilala ang sarili. Ang Holy Spirit na mag-defend. I say amen. Aba? Ngayon, may narinig ka. Alam mo, kahit di lumalagi yung iglesia mo, ay iglesia na yan, nandiyan ka eh. Narinig mo, di ba masakit yun? Tahimik ka lang. Sige, tingnan natin. Anong gagawin ng Diyos? Yung nagsabing, yung nagsabing kaya hindi lumalago yun dahil nandiyan ka, yun ang aalisin ng Diyos. Kasi hindi kaya lumalago yun dahil ikaw. I say amen. Sana nag-gets mo mapatid. Ikaw ang gagamitin ng Diyos para lumago ang isang iglesia. The Spirit of... Alam mo mapatid, testimony. Hindi ko sabihin kung paano nangyari, pero nangyari sa akin yan. May nag-invite sa akin to speak sa isang church. Uy, hinarang. Bakit yung iniimbita yan? May problema pa yan. Bro, may problema daw ako. Hindi ko alam may problema ako eh. Nagulat ako, may problema daw ako, bro eh. May problema pa yan. Bakit yung ini-invite? Sabi ko, may problema ko. Ba't kailangan? Ito ako invite. No? Hinarang yung ano ko mapatid. Okay lang. Hindi ako nag-react. Okay lang yon. Ang dami po sinasabing mga words eh. Hindi ako nag-react. Ngayon mga kapatid, yung ibang makakilala ko sila nagsasabi, nag-message, Pastor, natutuwa kami sa ginagawa ng Diyos ngayon sa buhay mo. The Lord will defend you. Yung vindication sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. You have your time. That's the Spirit of God. He will comfort, defend. Ganito mga kapatid, ako personal, sa Holy Spirit ako nagsusumbong eh. Totoo lang. Pag mayroon ako naramdaman, sa Kanya ako nagsusumbong eh. Kasi siya naman mag-defend sa akin. Kaya nagsusumbong. Kay Tulpo. Gulo yan, makapin. Isumbong ni Tulpo? Hindi, sumbong mo sa Espiritu ng Diyos. Sa Kanya mismo, Lord, grabe. Ang sakit nung sinabi nila sa akin. Sabi nila, ganito daw ako eh. Sige, sabihin mo lang sa Holy Spirit. Sabi ng Holy Spirit sa'yo, sige lang anak. Then He will reveal to you, eto ka talaga anak. Maghintay ka lang. Sasama kita kay Tulpo. I say amen. Diba? I say amen. He will defend. I say amen. Palapakan nga natin ang Panginoon. That's the Spirit of God. He's your teacher. I say amen. Tingnan mo kaya nga, malaking pagpapala pag ang teacher mo may Espiritu ng Diyos. Bakit? Double teacher yun. Ay, hindi nyo ako nag-guess. Mami R, Pastora Jeng, teacher mo may Espiritu ng Diyos, ang lupit niyan. Teacher Leng, ang lupit. Si Amy, teacher din eh. Pero mo nagtuturo siya, may Espiritu ng Diyos eh. Tama? Sa grace ng Panginoon, sa pagtuturo ko sa music, mga kapatid,
Yung mga estudyante ko tumatagal sa akin, mga kapatid. Hindi lang dahil sa natututo yung mga anak nila eh. Bakit? Tuwing nagtuturo ko, nakapag-share ako ng life dun sa kanilang mga anak. Ito, estudyante ko to si Biana. 7 years old pa lang yan, estudyante ko na. Naging close ko yung nanay niya. Bakit? Pati yung life ni Kristo nasi-share mo sa kanya eh. So hindi ka lang teacher, may spiritual ng Diyos ka eh. Mo I say amen. Gagamitin ng Diyos lahat. Pag negosyante ka, hindi ka lang negosyante. May spirito ng Diyos kang negosyante. I say amen. Baka magtaka, bakit ikaw ang hinahanap? Pwede nang bumili sa iba, sa iyo pa bibili, Vincent. Di, gusto ko yung Vincent eh. Kasi galing mag-TikTok nun eh. Gusto ko niya bumili ng Vita Plus, di ba na bro, no? Nakakatawa yun sa TikTok eh. Bro, may ko hinahanap. Di ba no bro? I say amen. Gusto ko yung Ronald. Yung nakita ko lagi sa Facebook, nagdi-deliver, masipag yun, doon ako bibili. Espiritu ng Diyos yan. Amen ba, no? Palakpakan natin ng Panginoon. Amen? Amen? Baka hindi pa kayo nakapag-like dun sa video ni Vincent, no? Mukhang si Manager Mel ang director nun. Amen. Amen. Mukhang napilit. Ano? Okay, next. Ano pa? Ito maganda mga kapatid. Although marami to, pero konti lang nilagay ko, no? Kasi because of time. Pero tutuloy ko to sa breaking boundaries, no? Pero ito muna naman ito, produce spiritual fruit. Yan naman talagang gusto ng Diyos. We bear much fruit, tama ba? Pero good news mga kapatid, ang spirito ng Diyos yan. Hindi mo yan dapat paghirapan. Sabi niya, the Spirit develop Christ-like character. Ayan yung mga gift. Tingnan mo, anong gift na meron ka? Love, joy, peace, patience. I say amen. Kailangan ko itong marami kay Noah. I say amen. Diba? Patience, diba? Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Lahat yan si Kristo eh. Mamumunga yan, mga kapatid. Hindi mo kailangan magmadali. Kasi nga may buhay. Actually, yung fruit kaya yan nagbunga kasi nga may buhay. I say amen. Now, ganito. Pag nakita mo yung kapatid mo, namumunga na ng patience, mga kapatid, huwag kang mag-alala. Darating naman yung season mo eh. Diba? I say amen. Dami ng bunga nito ah. Darating yun sa'yo. You will bear much fruit. Ang mahalaga, may buhay ka. Ang sabi ng John 15 na ang mahalaga, nakakonect ka saan? Sa branch, di ba? Siya yung puno, tayo, may kanta yan eh. Ikaw ang puno, kami ang mga sanga. Sabihin na importante na sa'yo yung buhay. Dumadaloy sa'yo. Tama ba? Oo. Kaya ako as your pastor, lahat kayo mapatid, pati sarili ko, na-expect ko, magbe-bear much fruit. Bakit? Mayroong buhay. Nandito ang buhay ni Kristo, ang Spirito ni Kristo. Palakpak na akin ng Panginoon. Amen? Lahat yan eh. Actually, dinideclare na kagad yan, ikaw yan eh. Maniwala ka. Ikaw lahat yan. Minsan na talaga hindi halata. Pero ikaw yan. Pasora dyan, no? Amen. Patience. The Lord is good. See, spiritual fruit, everything, we have it. Palakpakan natin ng Panginoon. Ito pa. Ito gusto ko eh. It transforms believer. The Spirit gradually, ganda ng word eh, changes believers to become more like Christ. Yun naman talaga goal natin, mga kapatid. Ang mahalaga, nasa iyo na si Kristo eh. Di ba? From glory to glory, sabi ng Panginoon. Relax lang. Basta enjoy mo lang yung relationship mo sa Panginoon. Commune with the Spirit of God. Then you will be changed. No? Kaya nga sa ito sa verse, sabi niya, but we all with unveiled face, beholding as in a mirror, the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to. So kaya nga mga kapatid, kung ngayon, tinan mo yung katabi mo ngayon, glory na ba? Yes. Pero sabi ng Diyos, from glory pa. To glory pa. To glory pa. Nagets mo mga kapatid? Kaya nga nakaka-excite eh. Buri mo marami na nga nabibless sa'yo. Pero hindi mo pala yan totoong ikaw. Paano pag lumabas yung totoong ikaw pa? Ulitin ko nga. Hindi ka... Patikim pa lang ng glory yan eh. Tingnan mo yung katabi mo, patikim pa lang ng kaluwalhatian. Ang nakikita mo. Ha?
Pero as you, mga kapatid, fellowship with the Spirit of God, hindi mo alam, mga kapatid, yung kaluwalhatian ni Kristo nakikita na sa'yo. Actually, kung nakita mo, mga kapatid, we are transformed by beholding. Beholding, you behold. Di ba? Nangyayari, mga kapatid, siyempre, to the Word of God and meditation, mga kapatid, with the Spirit of God. Pinapakita niya yung totoong kagandahan mo. Oh, I say amen. Yung totoong ikaw. Wala kong word yan totoong ikaw. I say amen. Kasi naniniwala ko, mga kapatid, hindi pa tong totoong ikaw. Hindi pa. I say amen. Glory to glory. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Okay. Now, look at mga kapatid. So, ibig sabihin, mga kapatid, this moment, this season, yun ang gustong gawin ng Panginoon sa atin. Enjoy uli natin yung ating intimacy with the Spirit of God. Sabi ko nga, we are now shifting again dun sa flow ng Panginoon kung saan makikita natin yung kanyang manifestasyon. Hindi lang dito sa loob ng church. Mismo sa bahay mo, makikita mo ang Espiritu, ang gawa ng Espiritu ng Diyos. I say amen. Tama ba, mga kapatid? Magiging norm nga sa atin ang milagro Na? Ang prayer ko, alam ko darating yun kasi merong tinatawag silang latter day rain. I know it, no? Yung pagbusuli ng Espiritu ng Diyos. Dito yan sa end times Dito yan. Sa panahon natin yan And I believe God is preparing everything. Ito. And magugulat ka, mga kapatid. Pag gusto ng Panginoon, pwedeng mangyari. Ulitin ko. Pag gusto ng Diyos, pwedeng mangyari. Kaya ngayon nakaraan, tinuro ko yung spirit of faith, yung gift of faith. Ibig sabihin, nagagawa ka ng mga bagay beyond the natural limitation. Say amen? Dapat hindi pwedeng gawin pero nagawa mo. Kasi you have the Spirit of God. I say amen. Dapat, sa pag-aaral, dapat ang isang ministeryo, para magkaroon ng impact, kailangan 5 taon, 10 taon sa lugar. 2 taon pa lang iglesia, may impact na. Espiritu ng Diyos. I say amen? Dapat yung negosyo mo, 5 taon bago ka mag-harvest 1 taon pa lang negosyo mo, nag-harvest ka na. Espiritu ng Diyos. I say amen. Sana nagigets nyo, mga kapatid. Lahat kayo dito, nakikita ko, lahat kayo may regalo nakikita ko, lahat kayo may regalo. Tama ba? May negosyo sa dito. Encouragement ng Espiritu ng Diyos. Yung negosyong naisip mo, wag mo lang dito. Ilabas mo yan. Simulan mo yan. Okay, say amen? Baka magulat ka pag sinimulan mo yan. Ang bilis. Tama? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen, amen. Okay, now tingnan natin dito, mga kapatid. So therefore, ang koinonia, when it comes to kingdom, mga kapatid, insight, ito lang yan. Ang koinonia reflects the nature of God. Ibig sabihin, the more we have fellowship with the Spirit of God, yung nature niya, nire-reveal sa atin. Kasi we have His nature, tama ba? His Spirit, His image. We can function. Pero pag tayo naglagi na sa Panginoon, nakita mo na you are fellowshipping with the Spirit of God, i-reveal niya sa yung mga meron ka at kung sino ka. Amen ba? Yung mga akala mong hindi mo kayang gawin, magagawa mo pala. Okay, say amen, no? Dahil ko itong pinapatuto, pero yung iba hindi na naniniwala. Pero mahihain talaga po ako. No? Hindi po ako kaya magsalita sa maraming tao. Kahit nung nandun pa ako sa school, pag merong recitation, no? Kumakamot pa ako, Mami R, ng ulo. Kasi nahiya ako ano po ang sagot dyan Kasi mahihain ako talaga no? Pero iba pala pag nakilala mo ang Panginoon at nakilala mo ang sarili mo. Bakit? Magkakaroon ko ng kumpiyansa sa regalo mo. I say amen? May sinabi kanina, no? Sino ba si EJ yata, no? EJ ba? Sabi niya, hindi, si Amy yata. Kung saan ka daw tinitira ng kaaway, doon ka daw pagpapalain. Doon yung harvest mo. And I believe, totoo yun. Pero actually, nauna ang gawa kasi ng Panginoon, kaya ka tinitira ng kaaway. Kasi ang kaaway, nag-react lang yan. Hindi siya nauuna. Ang Diyos, hindi siya reactive. Kaya pag merong
Pag may kilos ang kaaway sa kalusugan, isa lang ibig sabihin, nauna ang pagpapala ng kalusugan. Pag merong challenges sa finances, isa lang ibig sabihin, nakita niya na unang binuhos na yung, I say, amen. Gusto niya lang nakawin yung consciousness mo na papunta ka na sa breakthrough mo. Tama ba? Tama ba? Tama ba? Buriin mo. Ang daming testimony dito. May karamdaman ka, pinagaling ka. Alam mo si Pastor Jab, bakit ako daw magsalita? Ang tagal ka magsalita. Kasi tinira ng kaaway yung dila ko eh. Nung nagkasakit ako, ang tigas ng dila ko eh. Oo, alam ng mga dumadalo sa hospital. Because dun sa gamot. Ngayon nalaman ko, kaya pala tinitira mo yung dila ko. Bakit? Hindi to titigil magsalita ng kabutihan ng Diyos. Nakita niya eh. Kilala ka niya eh. Tingnan mo yung katabi mo, kilala ng demonyo yan. Kilala ka. Markado ka na nga eh. Markado ka. Barkado pa. Hindi, dati. Hindi na ngayon. Markado ka na, kilala ka niya eh. Ito, yan ang mga bantayan natin. Bakit? Ito yan. Medyo may malupit yun na kasama sa bahay. Medyo patas-palas sa bahay. Hindi, ang point ko mga kapatid, kilala ka in the sense, alam niya yung kilos ng Panginoon sa'yo eh. Kapapanganak mo lang mga kapatid, kilala ka ng kaaway. Totoo lang. Before time, kilala ka ng kaaway. Sinabi na ng Diyos kung sino ka. May ipapanganak ako, ganito. Malupit yan. Panginak ko. Delikado ka dyan. Ayan. Kaya markado kayo eh. Pero sorry siya, hindi siya magtatagumpay. Na kay Kristo ka na. Nakuha ka na ni Kristo. I say amen? Kaya mga batid, kung ikaw ay pinagaling ng Panginoon, pinalakas ng Diyos, kausapin mo siya. Bakit? Tanong mo, Lord, bakit mo pa ako pinalakas? Bakit mo ako pinagaling? Magtanong ka sa Kanya. Isa lang ibig sabihin, gagamitin niyang buhay mo. Yung nangyari sa'yo, magiging kaluwalhatian niya. Ipagsigawan mo. I say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Okay. Last point mga kapatid. Nakangiti na kayo lahat? I say amen. I say amen. Last point mga kapatid, no? Like itong word, itong naging revelation sa akin, ang Espiritu ng Diyos mga kapatid, hindi mo lang siya kaibigan, pero pinakamalapit mo siyang kaibigan. Kaya maging conscious ka noon, mga kapatid. Siya talaga ang beshi mo. I say amen? Siya talaga ang totoong Mars mo. Bakit hindi kayo iiwan yan, mga kapatid? Promise. At lahat ng sabihin mo sa Kanya, hindi niya i-reveal sa iba. Sa Kanya lang. Basahin ko mga kapatid. Alam mo yung Proverbs, binabasa ito lagi, di ba? Pero look at this, revelation of the Spirit of God. Sabi niya, a man who has friends must himself be friendly. But there is a friend who sticks closer than a brother. Ano daw? Meron daw kaibigan, totoo ba yun? Na mas sangdikit pa kesa totoong kapatid. May ganun, tama ba? Yes. Pero on this time, mga kapatid, ang isang revelation niya at interpretation speaks of the Spirit of God. Siya yung closest friend mo that stick closer than a brother. Bakit? Kasi yung big brother mo nakaupo sa trono ngayon eh. Ulitin ko nga. Yung big brother natin nakaupo eh. Yung kuya natin, nandoon eh. Pero sabi niya, I will send the Spirit of God. Bakit? He will stick closer than a brother. Ay, ulitin ko nga. Kaya mga kapatid, ano mo sabihin ko? Hindi kailangan bumaba ni Jesus para mabago ang komunidad. Ulitin ko nga. Hindi kailangan bumaba ni Jesus para mabago ang Pilipinas. Tanong niyo sa akin bakit? Kasi yung Espiritu ni Kristo nasa atin na. Hindi niya kailangan bumaba. Nasa atin ang Espiritu niya. Nandito na siya ngayon. Ay, sana nagets niyo mga kapatid. I say amen. Kaya whenever I preach, lagi iniiba ko yung term na Jesus, tsaka Christ. Kasi pag sinabi kong Jesus Christ speaks of Him na nakaupo sa trono.
Pero pag sinabi kong Espiritu ni Kristo, yan yung nasa atin ngayon. Tama? Kaya nga ang blessing mga kapatid ngayon, si Jesus Christ in the sense, unlimited. Bakit? Kung nasaan ang believer, nandoon ang Espiritu ni Kristo. Kaya kung nasa Vita Plus kayo, nandoon ang Espiritu ni Kristo. Kung nasa ang kumpanya ka, nandoon ang Espiritu ni Kristo. Oh, I say amen. Alam mo, Pastor, yung kumpanyang pinuntahan ko, ang gulo-gulo. Hindi ko lang ba't ako pinapunta ng Diyos. Kaya nga pinapunta ka, kasi magulo. Sa pamamagitan mo, maayos yung kumpanya. I say amen. Alam mo, Pastor, yung napuntahan ko kumpanya, parang palugi na. Hindi ko alam, ba't ba ako pinapunta dito? Alam mo bakit? Kasi ikaw magbabangon ng kumpanya. Oh, I say amen. Oh, alam mo yung ministry napunta ko, ba't ba ako napunta sa church na ito? No? Ba't ba ako dinala ng Panginoon dito sa ministry ito? Alam mo yung dinala dyan? Ikaw ang gagamitin ng agent of change. Kasi you have the Spirit of Christ. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen ba? Now, mga kapatid, again, ang encouragement ng Panginoon for us here sa ating church, again, mga kapatid, i-maximize natin, enjoy uli natin, every moment, the Spirit of God. Commune. He's a person. Hindi siya pwersa lang. I say amen. Kaibigan mo yan. Malapit na kaibigan mo. I say amen. Speak, talk, ask question. Kung paano ka nagtatanong sa ChatGPT, sa mga AI, tanungin mo rin siya, mas malapit sumagot. I say amen. He will reveal to you mysteries. That's the Spirit of God. Amen ba?